Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Marcos, chapter 1, verse 40 hanggang 45. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika. Ibig ko, gumaling ka. Noon day nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari, anupat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang napuok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong mabuting balita ulit ay tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoon sa may sakit. At hindi lamang pangkaraniwang sakit, kundi ito ay tinatawag nating ketong o kaya ay leprosy sa English. At kung napapakinggan nyo ang ibinabahagi ko ng mga nagdaang araw, ang taong mayroong ketong ay hindi pwedeng lapitan. Siya ay considered na ritually unclean at hindi siya pwedeng samba sa templo. Kaya he is socially outcast at hindi siya pwedeng lumapit o lapitan ng tao. Kaya nung itong taong kitongin ay lumapit kay Jesus at nanikluhod at nagmakaawa, nakita natin ang kanyang kumbaga kawalang pag-asa kasi parang wala nang makakatulong sa kanya pa. At dito ay nahabag ang ating Panginoon. Kung napapansin ko nga sa ating mga nababasa na kapag pumupunta ang mga tao kay Jesus, pumupunta sila kapag mayroong kailangan. Ayun, pag may sakit o kaya ay inaalihan ng demonyo, halos karamihan o kaya nagugutom, halos karamihan ng tao na lumalapit kay Jesus ay mayroong pangangailangan. At wala namang masama dito. At pero sa atin ngayon tayong mga nakaunawa na ang gusto ng ating Panginoon ay hindi yung sakripisyo o kaya yung hindi niya kailangan yung lagi tayong ang gusto lang natin ay humingi ng humingi o yung mga pansarili nating kagustuhan o nais. Ito ay gawin na lang nating secondary at hindi pangunahin. Ang dapat maging pangunahin natin ay lumalapit tayo sa Panginoon
para magkaroon tayo ng close relationship sa Kanya, para mahalin siya, magkaroon ng communication sa Kanya, at unawain o kaya kilanlin siya, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, kung sino siya at kung gaano niya tayo kamahal, at gusto niyang makapiling niya tayo. At yun din ang dapat nating gawin, na lumalapit tayo sa Kanya ay dahil gusto nating siyang makapiling. Dahil dito ang taong pinagaling, at kung maalala nyo, kapag ang tao ay hindi pinapangalanan dito sa Bible, minsan ay hindi siya ganun ka significant. Kaya it's either hindi siya popular o kaya hindi siya importante. Kaya dito walang pangalan itong may ketong, at hindi siya sumunod sa iniutos sa kanya ng Panginoon na tumahimik muna. Dahil ayaw ng Panginoon na ipalaganap ang kanyang ginawang pagpapagaling. Gusto ng Panginoon na magpasuri muna siya sa saserdote para dun sa procedure na pinrescribe ni Moses, dahil hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesus, yun ay dapat sinusunod pa rin ng mga tao, at pwedeng mawala na yon kapag tapos na yung mission ng ating Panginoon, yung pag-alay niya ng buhay sa krus. At hanggang ngayon meron tayong sakramento ng anointing of the oil ng ating mga bishop. Yun ay pagpapatuloy sa mission ng ating Panginoon na magpagaling ng mga may sakit. At isa pa rito na ayaw ng Panginoon na ipalaganap ng taong pinagaling niya ang ginawa niya, hindi naman dahil ayaw niya. Kumbaga, ayaw niyang ipagawa yun na kasi hindi niya pakay na ipalaganap yung ginagawa niya para maging tanyag siya o sikat siya dahil dun sa kababalaghan na ginagawa niya o yung kapangyarihan. Ang gustong ipaahayag o ipaabot ng ating Panginoon, ang mensahe na gusto niyang ipaabot ay nandito na ang paghahari ng Diyos. Nandyan na makikita nila, dahil nagpapagaling ang ating Panginoon hindi sa pagtawag ng kung sino mang Diyos, kundi siya mismo ang nagpapagaling, at nagpapalaya siya ng mga demonyo hindi sa pagbanggit ng kung sino mang Diyos o kung sino mang kanino mang pangalan, kundi siya mismo ang directly na nag-uutos sa demonyo na lumayas o kaya umalis sa kanyang inaalihan. Kaya ang mensahe na gustong ipaabot ng ating Panginoon sa mga tao ay nagsimula ng maghari ang Diyos, at yun sana ang gusto niyang maunawaan ng mga tao. At hindi niya balak o hindi niya mission na magtayo ng isang hukbo o isang grupo na magkakaroon ng political turmoil na tinatawag, o kaya political uprising para lumaban sa kasalukuyan na government. So, ang naging consequence nung kung ang itong taong may ketong ay dati ay siya ay outcast o kaya walang lumalapit sa kanya dahil sa kanyang sakit. Ngayon, nung napagaling siya, totally napagaling siya bodily at kaya tsaka spiritually, o kaya napatawad na siya ng kasalanan,
pwede na siyang makisalamuha sa public. Ang nangyari naman do'n sa disobey niya sa utos ng ating Panginoon ay ang ating Panginoon naman ang hindi makapasok sa public at kailangan niyang pumunta na lang sa ilang na lugar kasi dumadagsa na ang maraming tao para puntahan siya at humingi ng kanyang tulong. Yun ang naging consequence ng pag-disobey nitong taong may ketong. Kaya napakaganda na ang kapag tayo ay nakatanggap ng biyaya sa Panginoon, kagalingan, kuminsan ang Panginoon ay binibigyan tayo ng guidance na magkaroon tayo ng time ng katahimikan, pagnilayan natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay, mamuhay tayo ng wasto at maka-Diyos para makita ito ng mga tao at para hindi nila makita na tayo ay gumaling sa sariling kakayahan natin o kaya dahil tayo ay magaling na manalangin kaya tayo ay nanalangin. Nawa ay makita sa atin na ang Diyos ay nagpagaling sa atin, tayo ay gumaling dahil siya ay magaling at siya ay maawain at mahabagin. Yun naman po mga kapatid, gusto kong maibahagi sa araw na ito. Nawa ay mayroon kayong napulot at magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.